Poong Santa Cruz Alitagtag. Magkapatid pala, may kapatid pala ang Poong Santa Cruz Alitagtag, no? Yan, alamin natin sa mga, nakuha natin mga salisay po sa iba't ibang matatandang sa Batangas. Nakausap din natin yung mga nagbabantay ng mga nag-aalaga ng Poong Santa Cruz dito sa Alitagtag, yung mga history po. Tara, pag-usapan natin. What's up mga kagimat? Na ito na naman ninyong kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa agimat, pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Yung mga kagimat, pag-usapan natin, ang Poong Santa Cruz pala ay magkapatid po. Ang may kapatid po lang Alitagtag, mahiwaga pala talaga. Mga kagimat, no, sa mga nakuha nating history dito sa matatanda po sa Batangas. May nakausap din tayo dito na asawa po nung nagbabantay po ng nag-alaga din po ng Poong Santa Cruz na Alitagtag po, no? Yung asawa po na nakausap po natin, yung mga history po ng mga pinagkuhanan dito po sa Poong Santa Cruz Alitagtag bago nagsimula yan. Yan po yung napaghimalaan po ay isang puno. Yung puno ay nasa history po ng aklat ng Alitagtag ay kawangis po ng anubing. Hindi po natukoy sa aklat po kung ano mismo yung kahoy na tinatawag na kawangis ng anubing. Opo. Actually, yung po nakuha natin mga dito sa Batangas. At kagimat, yung puno po, yung nakita po kasi yung history po sa kuha natin, ay nakuha po sa taas po. Ngayon kung may mga ibang kwento po na hindi natin naarok, ay pagpapasensyahan nyo na po. Kasi po marami naman po lalabas din na kwento dyan. Kwento ng isa, kwento ng ganito, no? Ako po walang gustong tapakan po ito na gusto ko na bahagi sa inyo para madagdag din po ng idea. Ngayon kung itong akin may kulang, ay pagpasensyahan nyo na po at ito yung nakuha natin sa Batangas. Ngayon po, kung may kulangan, kayo na po bahalang manuklas sa iba po makakausap nyo dyan sa Batangas, no? Marami kasi lumalabas din kasi na mga kwento. So pala kaya po naging kapatid, mga kagimat, yung puno pala, nung pinutol po yan, meron po tinawag po, hindi po maputol yung puno na gagawing, na pinaghimalaan ng Alitagtag. Yung Poong Alitagtag na krus po ay nakita po sa ibabaw ng puno. At yung puno pong pinaghihimalaan po ay hindi po maputol hanggang sa tinawag po yung pare na mataas sa pare po na nakadestino po sa Bawan, Batangas po. At sa Bawan, Batangas po, nung tinawag po yung pare at dinasalan po ng pare, yung puno ay naputol po, nagatroso po yung mga puno, malalaki po. Naputol po yung puno at sabi ng mga tao, paano natin dadalhin sa Bawan ang kaputol ng puno na gagawin nating krus dito pa sa Bawan, Alitagtag na krus ng Bawan. At sabi nga ng pare ay walang imposible. At nakita nila yung ilog, ang agos ay papalayo, hindi papuntang Bawan. Pero sabi nga nila walang imposible sa himala ng Panginoon. Inilagay nila yung puno, yung kaputol na troso na gagawing krus, pinaagos nila sa ilog. At yung ilog, napapala yung tubig, yung kahoy sumalubong hanggang sa makarating po ng Bawan, Batangas. Kaya po nakuha yung troso po na nakarating po ng Bawan. Yung po kapatid ng puno. Kasi magkaputol po yung puno ng ginawang krus ng Alitagtag, no? Ng bayan ng Alitagtag na simbahan at bayan ng simbahan po dito sa Bawan, Batangas. Yung po mga nakuha natin history. Mahiwaga po talaga yung puno na kawangis ng anubing. Opo, wala po nakapaglagay pa kung ano po talagang puno yung pinutol na yun mahimala na pinagpakitaan sa ibabaw ng krus. At yun po mga naging ano po natin, mananalisik pa tayo. Maging open sana lahat sa mga pagsasaliksik para makuha din natin yung pinaka 100% ng mga ating katuhanan ng ating lahat ng inaaral. Maraming salamat. Dagdag kaalaman lang po mula sa ating nakilala sa mga Batangas. Salamat. God bless po.